So, yun mga idol, no, meron na naman tayong kunting tutorial about dito sa regulator rectifier ng RS200, NS200 NS200 card. So, NS160, NS125 So, pare-pareho lang po ito. So, marami kasing nagre-request sa atin dito na paano daw i-check ito, paano malaman kung sira na talaga or kailangan na talagang palitan or hindi pa. Okay, so ito mga idol, no, panoorin itong video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so mag-subscribe ka na at i-share mo na rin yung video at paki-like na lang din para kahit papaano ay makarating din doon sa iba na gustong matuto about dito sa regulator rectifier kung paano ang tamang pag-check kung okay pa or hindi na. Okay, so ngayon, umpisahan natin mga idol yan. Okay. May problema ba ang motor mo? May tunog na parang may mali rito. Hindi mo na kailangan bumiyahe ng malayo. Home service ang serbisyo, kami na ang lalapit sa'yo. So ayan mga idol, no, ito yung ating regulator rectifier ng RS200. So lahat ng Kawasaki mga idol na Bajaj, mga NS, paras lang to, no? NS125, halos paras lang sila ng wiring diagrams. Okay, so siyempre ipapaliwanag ko muna kung ano itong mga wire na to na nakalagay dito sa ating regulator rectifier. Okay, so NS200, RS200 NS200 NS200 carb, NS160, NS150. So pare-pareho lang po sila ng wiring diagram. Okay, so ngayon umpisahan natin. So kung makikita nyo sa regulator mga idol ay meron siyang itim, pula at saka dilaw. So yung dilaw tatlong wire po siya, no? Tapos yung itim naman ay may dalawang wire din siya, kumbaga pinatibay lang to. Sinuportahan siya kasi importante ay maganda yung pagka-wire niya. Okay, so itong itim mga idol, no, umpisa natin. So ito yung itim, ito yung kanyang ground ng ating regulator. So ito namang kulay pula, ito yung positive niya ng regulator natin. Ito naman ay nakasuksok din sa socket doon sa ating motor, gaya ng mga RS, NS ay mayroon din siyang pula. So galing po yan siya sa battery. So ito yung positive, ito rin yung kanyang negative. So dito naman tayo sa kanyang tatlong socket na kulay dilaw lang parehas. Okay, so itong tatlong socket na ito mga idol, so wala pong pinagkaiba yan mga idol, no? Kahit magkabali-baliktad po yan, kung ba nag-wiring kayo, kahit magkabali-baliktad po yan ay parehas lang po yung sinusupplyan yan. So input output lang po siya. So kagandahan lang dito sa regulator ng mga NS ay naka full wave na siya mga idol, no? So yan, umpisahan natin paano malalaman kung palitin na yung ating regulator. Okay, so kung makikita nyo meron tayong gamit na multi-tester, yan, multimeter, no? Yan, so ito yung ginagamit natin madalas para kahit papano makuha natin agad yung pinaka-trouble ng regulator kung may problema na o wala pa. Siyempre gagamitin tayo ng battery para kahit papano ma-check din natin. So pwede naman kahit di kayo gumamit ng ano, pero ako gumagamit ako ng battery. Okay, so ngayon umpisa na natin. So una mga idol, no, siyempre una natin tong ating multimeter, yan, digital multimeter, yan. Okay, so kung makikita nyo gumagana siya, no, ayan. So hindi lang masyado ano mga idol, pero makikita nyo naman siguro yan kung ilan lang yung reading niya. Okay, makikita nyo naman siguro yan, ano. So ngayon siyempre test natin kung ilan yung laman ng battery, ayan. So dapat ayan, no. So yan, so 13 volts siya, no, makikita mo 13.2. Okay, so ngayon mga idol, umpisa natin. So dito naman sa regulator niya ay meron siyang ground, ayan. So lapit-lapit natin para makita nyo, ayan. So meron siyang ground, no, yan. So yung ground na yan mga idol, ilalagay natin dito yan sa ground ng ating battery para malaman nyo. Okay, so lagay muna natin. Idol Motovlogs, Tandaan ang pangalan, motor mong mahal, maingat naming aalagaan. motorcycle mechanic na maaasahan. Problema sa motor, aming titingnan. Kawasaki specialty, kabisado ang galaw. Pero kahit ano, motor game kami sa trabaho. Check at repair, maingat bawat gawa. Hindi basta minamadali para sigura. Ayan, so nilagay na natin yung ground niya sa battery mga idol, no? Siyempre ngayon, ang ating multi-tester mga idol, ilalagay din natin yung ground dito sa socket din ng battery. So ilagay din natin siya sa negative. So negative kasi yung kulay itim, so doon natin siya ilalagay. Iipit lang din natin siya dito para matest natin kung talagang okay pa yung ating regulator at kung talagang palitin na siya. Okay, so yan.
Ayan o, so nilagay na natin yung ground dyan sa ating battery. Okay? So ngayon ititest natin mga idol. Unang-una ititest natin, siyempre nakalagay na yung ating regulator dito. Yan, kung makikita nyo. So hindi lang masyado malinaw yung ano natin kahit pangit yung ating camera. Alright. So ngayon, ayan, ilagay na natin yung ground. So ito mga idol, ito yung kanyang positive dito sa, patong natin dito para makita nyo. Ayan, patong natin. Para makita nyo yung, yan. So, hindi ata, ano. Yan, para lapitan natin siya. Okay, so, ayan, malapit na siya, no. Yan. So ngayon mga idol, no, ititest natin tong sakit ng regulator. So ito mga idol, dapat ang magiging laman lang dapat ng ating wire, ito lalo na itong tatlo na ito mga idol, yan, tatlong dilaw na yan mga idol, no? Lalo na yan, tatlong dilaw na yan. So dapat ang magiging laman lang dito, ang pinaka-standard niya ay 1,500 ohms reading lang dapat siya. So hindi siya pwedeng bumaba sa 800 ohms, hindi rin siya pwedeng tumaas sa 2,000 ohms reading. Okay, so pagka bumaba siya sa 800 ohms reading mga idol, yung kanyang resistance, ay may possible na mahina na yung mag-charge yung ating regulator. Okay, ngayon pagka tinister naman natin to siya na nag-uumpisa agad sa 2,000, 2,500, may possible na mag-overcharge na rin yung ating regulator. Okay, so dapat pagka tinister natin to, yung ating regulator, yan gamit itong ating multimeter, digital multimeter. So ito yung positive, ito nilagay natin yung ground doon. So dapat pagka tinister natin to, ang lalabas lang dapat na ohms reading ay 1,400 hanggang 1,500 ohms reading. Basta 1,000 plus to mga idol, no. Pag bumaba sa 800, hindi na siya pwede. Okay, so kumbaga mahina na mag-charge yun. Okay, so yan, tester natin. Unahin natin tong isang wire. Ayan, itong isang wire niya. Ito, si tatlong wire yan eh. Pare-pareho lang dapat ang laman mga idol. Ngayon, kung meron diyang mag-short yung isa, may problema na yung ating regulator. Okay, so tester natin tong isa. Yan. So kung makikita nyo, ayan o, kung makikita nyo, diba, 1,122, 23 ohms reading. So dapat, kung ano yung laman nitong isa mga idol, pare-pareho dapat itong tatlo na to. Kasi hindi siya pwede na hindi magkapareho. Alam mo, sabihin natin 1,000 yung isang, 1,200 yung isa 800, yung isa 700. So may problema na yon, no? Pagka ganun. Okay, so unumpisa natin yung sa kaliwang side niya. So ang laman niya ay, makikita nyo, 1,100. So pasok na pasok pa siya dun sa pinaka-standard na hinahanap natin na resistance sa ating regulator rectifier. So good yun mga idol, no? Tapos siyempre, susunod na natin yung pangalawang sakit niya dito sa gitna naman. So dapat ganun din yung laman niya mga idol. Yan. Yan. Ayan, so 1,100 ohms reading lang din siya. So ibig sabihin, goods na goods pa yung ating regulator. Okay? So sana yung iba ay makabigay tayo ng idea dun sa iba. Kasi yung iba madalas nagpapalit agad, hindi naman palitin pa yung ating regulator rectifier. Okay? Tapos siyempre, susunod na natin itong pangatlo. Itong pangatlo naman. Okay? So sa pangatlo naman mga idol, yan, ganun din dapat yung magiging laman niya. Ayan. So kung 1, 1, 1, 1 lahat, kung 1, 2, 1, 2 lahat, 1, 4, 1, 4 lahat, 1, 5, 1, 5 lahat. So ang pinaka-minimum lang talaga dito mga idol, yung laman niya is 1, 5. Okay, so 1, 5 hanggang 1, 5 lang. 1,100 hanggang 1, 5. 1,500 ohms reading lang dapat. Okay, hindi siya pwedeng, pag tinister mo kagaya nito, pag tinister mo siya, naka 2,000 mahigit. So ibig sabihin nun, high voltage na po yun mga idol. Kumbaga, overcharge na po yung ating motor. Ngayon, kung tinister mo naman to pare-pareho, lumabas lahat 800 pababa, ibig sabihin doon mga idol ay sira na yung ating regulator. So hindi na rin maganda siya magkarga. Kumbaga pangit na yung karga niya, pangit na yung charging system. So ang sisirain niya ay yung battery. Okay? So lagi nating tatandaan mga idol, no, nasa tama dapat yung resistance ng ating regulator rectifier. So naka minimum lang talaga siya. As in minimum lang 1,200 hanggang 1,500 ohms reading lang. Okay, sa mga naka-RS, no, RS200, NS200 NS160, NS125. So dapat pare-pareho lang dapat yung reading nitong tatlo na to. Ayan, yung tatlo na yan. Okay, basta tatandaan nyo palagi, pag bumaba sa 800 ohms reading, ibig sabihin may problema na, hindi na siya maganda magkarga. Ngayon, pag sumubra naman siya ng 2,500 ohms reading mga idol, ay may problema na rin yung ating regulator. May possible na rin siya na mag-overcharge. Okay? So sana nakabigyan ng idea, no? So ulitin natin, yan, naka-ground siya,
para may idea yung iba. Ayan, naka-ground siya. Tapos, tester natin yung isa. 1-1. 1-1. 1-1. Okay, so dapat ganun mga idol, no? Pagka nag-test kayo ng ohms reading ng ating regulator rectifier. Okay, so dito naman tayo sa kanyang positive. So isa din to sa problema kung bakit bakit nasasabi natin na may problema na rin. So wag kayong mag-check lang dito lang sa tatlong wire na to. So dapat marunong din kayo mag-check dito sa positive niya. So sa positive niya naman mga idol, ganito ang pag-test niyan. Okay, so ganito pag-test niyan mga idol, no? Ayan. So sa positive niya naman mga idol, yung kagaya nito, nakalagay siya sa ground pa rin, di ba? Yung ating multimeter sa negative. Okay, so palakihan natin ng konti para makita niya. Ayan, so nakalagay yan, di ba? So pagka tinest nyo naman tong positive niya mga idol, no? Ito yung tinatawag na positive niya. So magagaling siya talaga din sa battery. Ngayon, siyempre naka-ground yun, naka-positive din to. Pag tinest natin tong dalawa na to mga idol, dapat ang laman lang din talaga niya mga idol sa loob ng ating regulator rectifier, yung talagang pinaka-standard niya lang ay 2,300 ohms reading hanggang 2.5 lang. Okay, yung dalawa na yan. Okay? So ngayon, ititester natin. Unahin natin tong isang wire. So dapat ganun lang yung laman niya. Ngayon, pagka bumaba siya sa 1,000 ohms reading o di kaya 1.5, so ibig sabihin, mahina na rin yung ating regulator. So hindi tayo magbabase sa tatlong wire na yon, yung kulay dilaw na to. Hindi tayo magbabase dito. Dapat machicheck din natin to. Okay? So dapat 2,000 ohms reading, 2.3 hanggang 2.5. Okay? Yung dalawa na yan. Okay, so yan. Tester natin. O, di ba? 2.5. Ayan. Tapos ito namang isa. So, ganun din, ano. So, dapat nag-umpisa siya sa 2.5. Nag-umpisa siya sa 2.5 hanggang 3,000. So, ganun po yung supply ng ating regulator rectifier. So, ganun lang mga idol, no. Ganun lang pag-test ng regulator rectifier. Para kahit papaano ay meron kayong idea. Kasi napakalaga na meron kayong idea pagdating sa mga pag-check ng ating mga regulator. Kasi mahirap pagkabili tayo agad. So, mahirapan tayo. Okay? So, sana nakabigay ng idea dun sa iba na gustong matuto kasi yung iba naman ay mahilig din magpalit kaagad. So, wag kasi siyempre magastos. Unang-una mga idol ay napakamahal po ng ating regulator. Lalo na pagdating sa Kawasaki. Okay? So, sana nakabigay ng idea dun sa iba at mapulutan nila ng aral para kahit papano sila na rin yung kalikot ng kanilang mga motor. Halimbawa, hindi biglang ayaw mag-charge, biglang high voltage or kaya nagtataas yung charging niya. So ito yung una nyong i-check. So wag kayo agad magbabase na sira yung stator, sira yung ganito ganyan. So dapat ito yung pinakauna nyong i-check. Okay? Basta lagi yung tatandaan, pag naka-ground naman ito sa ating multimeter, pag tinister mo yung tatlo na yan, dapat hanggang 1,500 lang ang pinaka minimum or maximum niya na supply. Pag 2,000 na pataas, overcharge na yon. Ngayon, pagka 800 ohms reading naman pababa, ay sobrang baba na rin yun. Ibig sabihin, mahina na rin yung mag-charge. Okay? Tapos yung dito naman, sa kanyang positive, ito yung positive niya. So, dapat, ang pinakalaman nito ay 3,000 hanggang 4,000 lang. Tapos, pagdating ng 4,000 ohms reading, kusa na siyang bumabalik sa 0.6 ohms reading. O, 0.5 ohms reading. Okay, so sana nakabigay ng idea dun sa iba, no? Yan, regulator rectifier ng NS200DPi, RS200DPi, NS200 Carb, NS160, NS125. So, pare-pareho lang po yan lahat. Alright, so yun lang mga idol, no? Maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea dun sa iba. Okay. Idol Motovlogs, motor mo iaalagaan kahit anong motor. Ayos yan.